Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating lahat mga kababayan. Naway nasa mabuti po tayong kalagayan. Ito po, komentuhan po natin dahil po yung kahihiyan po na pinag-uusapan po lalo sa social media, yung sinasabi po ng mga Pilipino, tayo po mga kababayan na umurong daw po ang bayag ng Quadcom, ang institusyon ng Kamara dito po sa hearing na ginagawa po nila about sa war on drugs, EJK ng dating Pangulong Duterte. Dahil sa pagpunta po nito ay biglang kinancel po yata daw ang schedule nito mga katambay. At hindi po nagpadaig mga katambay. Hindi po nagpadaig ang grupo ng Makabayan Black at nagpahiwatig pa po at parang napakatapang pa po at may pagbabanta pa yata at napakatapang at haharapin daw nila ang dating Pangulong Duterte kung ito'y magpupumilit na pumunta kahit walang schedule ito sa Kamara. Ibang klase mga tambay Makabayan Black, ano? Masarap pag-usapan, komentuhan natin. Ito po, umpisahan na po natin ang kanilang pahayag mga katambay. Narito po muli ang Makabayan Black at nagkaroon po ng isang maiksing press con, yung inaasahan namin ngayon, para ipahayag kung ano ang responde namin kaugnay sa mga pahayag ng dating Pangulo, no, si Duterte. Nais namin linawin ang sitwasyon hinggil sa balitang pagdating ni dating Pangulong Duterte sa House of Representatives bukas. Malinaw po na wala siyang schedule dito. Wala pong nakaschedule na hearing. Ang nakaschedule lamang ay isang makabuluhang misa para sa mga biktima ng war on drugs. Tapos, gusto bang pumunta dito, no, at talbogan ni Duterte, no, itong magaganap na misa. Talagang agaw eksena sa araw na dapat sana'y marinig ang boses ng mga biktima ng war on drugs. At malinaw na ginagawa lang na circus ni Duterte ang isang napakaseryosong investigasyon. Alam niya at formal siyang na-inform na walang hearing bukas. Ngunit nagbabalak pa rin siyang pumunta para magpapansin at manggulo. Isa na namang publicity stunt ito mula sa dating Pangulo, paulit-ulit ang ganitong style, umiiwas sa formal na proseso. Kasi kung maaalala ninyo, pinatawag namin ito noon pang Committee on Human Rights na pagdinig. Nakaharap yung mga biktima ng war on drugs, pero hindi siya dumating. Sa sunod na hearing, hindi siya dumating. Sa third hearing, hindi siya dumating. Nag-quadcom na, pinapatawag namin consistently, hindi siya dumarating. So, tapos ngayon, ganito po yung gusto, no? Gusto niyang paulit-ulit yung ganitong style, umiiwas sa formal process, nagpapakita sa media para kontrolin yung naratibo. Gusto niyang palabasin na ang House ang umuurong sa investigasyon, gayong siya mismo ang patuloy na umiiwas sa tunay na accountability. Hinihikayat natin si Duterte na respetuhin ang proseso. Dumalo siya sa tamang araw, sa tamang hearing at sagutin ang mga katanungan ng komite. Itigil yung mga publicity stunt at pagpapapansin sa media, pero kung magpupumilit siya, edi magharapan. No? Hindi namin siya uurungan sa Makabayan Black. Kasi sabi nga ni Secretary Panelo na parang he's ready to do a 10-day hearing, marathon hearing ng Quadcom. Ano masabi niyo po doon sa threat ni Panelo na mag-hold daw ng hearing ng 10 days? And of course, darating ang former president, not only si Panelo but also his supporters, his rabid fans. So, and of course, baka magharap-harap kayo doon. So, what can we expect doon sa inyong magiging harapan with his fans, bloggers, whatever? Sa bahagi natin, sa totoo lang, given ang naging performance ng mga mababatas sa masinsing pag-iimbestiga, sa totoo lang kung mag-extend pa ng ilang araw, kaya naman natin yun. Ang tanong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ba niya? Actually,
Gusto natin ibalik sa kanya yung tanong. Kasi if we recall dun sa Senado, ano ba yung nangyari nung hindi na siya makasagot dun sa tanong ng isang senador, siya mismo ay nanghingi ng suspension ng investigasyon para muna ay makapag-break siya dun sa intense na mga pagtatanong dahil kung siguro, kung hindi siya magmumura, konti lang naman talaga yung masasabi niya kahit na sa totoo, siya yung maraming dapat ipaliwanag. Ayan mga katambay, narinig po natin ang Makabayan Black mga katambay. Ito po, grupo po ito. Ang nagsalita po si Brosas saka si Manuel mga katambay. Saka nandun din po si Castro mga katambay. Magkakasama po silang tatlo. Narinig po natin, matatapang, di ba ba? Talagang akala mo po na talagang sigurado na sila sa kanilang investigasyon. Sa kabila po na ang kanila pong resource person ay tumakbo po pa USA at nakakulong po ngayon sa Amerika, sa California, mga katambay. Dahil po, hindi po yata ayos ang kanyang visa. Yung visa po yata ni Garma ay walang visa. Talaga po palang tumatakas na ito. May hindi lang po pala isang pagkakataon mga katambay ang nangyari po na paglabas ng bansa, pagtakas ni Police Retired Colonel Garma. Ito po ay hindi lang isang pagkakataon. Talagang Estados Unidos po ang target. At ito po pala talaga ay merong visa. Kasi hindi ka makakapasok ng US. Una-una, kung wala kang visa, di ba? Kahit sabihin mo na yung iba nga nating mga kababayan, di ba? Mag-tourist ka lang eh. Kahit mag-tourist ka sa Amerika, kailangan mo pa rin ng tourist visa, di ba? Kaya dito po mga katambay, talagang sila po ang naiipit po ngayon. Naiipit po kasi ang institusyon po ng Kamara. Lalo po itong Makabayan Black. Ano po ang kredibilidad nito sa mga Pilipino? Na bigyan lang ng problema ang ating bansa. Itong mga party list na ito na sumusuporta daw to ayon sa Vice President mismo. Pinangalanan niya po ito na sumusuporta po ito sa mga kaliwang grupo. Napatunayan po ito ng Vice President, lalo-lalo ng Presidente, dating Presidente Duterte, na talagang ito, ang layunin na ito ay nasa makakaliwang grupo po ang agenda nito mga ito. Lalo po, kaya nga po todo ang proteksyon na ginawa ng Vice President nung siya ay maging Deputy Secretary sa mga anak natin sa eskwelahan. Kaya nga po, ginamit niya ang kanyang confidential fund. Lalong-lalo na hindi na po makakuha po o makapag-recruit ang mga ito. Na talaga ang enforcement nila ay nanggagaling po sa kabataan sa mga eskwelahan. At hindi naman po ligid sa atin na napasok na po ng grupo na sumusuporta po sa mga kaliwa. Napakarami po. Kahit po yata sa media, meron po sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Politika, meron din po sa mga politiko. Ayan, nakita nyo po. Nagpapakapolitiko, sinasabing lingkod bayan, Makabayan Black. Pero ang layunin ay pabagsakin ang bayan, Makabayan Black. Hindi mo, mga nagbabalat kayo po ang mga ito yata. Nagbabalat kayo na nagpapakatupa. Pero ang mga puso ay parang mga lobo o kambing. Di ba mga tambay? Kaya nakakagulat lang po na ang dating Pangulong Duterte pa ang manggugulo sa institusyon ng Kamara. Baka kayo ang nanggugulo. Ginugulo nyo ang bansang Pilipinas. Di po ba? Gumagawa kayo ng mga tanim ebidensya, tanim testigo, scripted. Dahil kung sinasabi nyo totoo, lahat ang investigasyon nyo, bakit hindi kayo kinakatigan ng Supreme Court? Lahat ng isinampa, kasama kayo. Kasama ang human rights. Binasura ng Korte Suprema ang inyong mga kinaso sa Supreme Court. Kung sasabihin yung kayo ang tama ang inyong mga investigasyon, di ba? Mali ang ginawa ng dating Pangulong Duterte para protektahan ang bansa, ang bayan, ang Pilipino, mga kabataan. Kayo ang paniniwalaan na kayo ang halos nilalagay nyo sa kapahamakan ng aming mga anak. Ginagawa nyong sundalo nyo sa bundok. Ginagawa nyo aktivista. Di mo ba? Mismo ang ating Vice President. Kaya nga, galit na galit kayo sa Vice President at sa mga Duterte. Dahil nga, nagkakaproblema kayo pag ang Pangulo
ay Duterte. Humihina ang inyong puwersa. Kaya nga sa susunod na halalan, baka hindi na kayo makabalik. Lalo yung isang congressman na kasama nyo dyan. Convicted ng child abuse. Convicted na, pero nagtataka kaming mga Pilipino, bakit malayang-malaya pa yan? At nakapaglilingkod pa rin dyan sa inyong institusyon ang isang convicted na Franz Castro. Bakit kaya? Bakit kaya? Hindi man lang ito bigyan ng suspension ng Kamara, ng Speaker, na bakit po mayroong naglilingkod na may kaso, convicted na. Wala man na suspension ng Speaker. Bakit kaya? Dahil gamit na gamit, nagagamit sa sinasabing planado, may plano, lalong-lalo sa mga Duterte. Hindi kaya. Kaya yan, subukan nyo. At sinasabi nyo pa na ang dating Pangulong Duterte ay pag naiipit, at siya'y naiipit, lalo pagka sa mga sagot at tanong nyo, kaya nyong ipitin ng isang napaagaling na prosecutor. Abogado ka ba? Manuel? Brosas? Mga abogado ba kayo? Castro? Abogado ba kayo? Prosecutor ba kayo? Para sabihin nyo na napakahinang presidente, ang dating presidente Duterte, na kayo ang magtatanong, kayo ang mag-iimbestiga. Bakit? Kayo ba yung mga justices na sa institusyon ng Kamara? Nagkaroon ba tayo ng justices na isang convicted ng child abuse? At mga sumusuporta sa mga kaliwang grupo? Bagay, laganap. Marami naman tayo talagang profesor. May mga abogado yata tayong mga makakaliwang grupo sumusuporta. Di ba? Lalo sa mga state university, hindi nawawalan po yata dyan nang ang isip ay makakaliwang grupo. Di ba? Kompleto yan eh. Kaya nga sabi ng Vice President, nagsama-sama na. Makakaliwang grupo, lahat, media. Di ba? Lahat halos, gobyerno ay nagsama-sama na para dito sa sinasabing demolition job sa kanila. At yung politically motivated, mga katambay. Political harassment. Kaya dito po, sinasabi nila na ang dating Pangulong Duterte daw gamit na gamit ang media, ang social media. Hindi ba sila? Bawat galaw nila nakatutok sa kanila. Nakatutok sa kanila ang mainstream media. Ang mainstream media nakatutok lagi sa kanila. Sa dating Pangulong Duterte, tinututukan ba nila? Kaya lang nila tututukan. Bakit? Pag nagsalita na, gamit ang social media. Saan ba una nagsalita ang Attorney Sal Panelo? Sa mainstream media ba? Di ba sa social media? Dahil wala naman pong mainstream media na tutok sa mga Duterte. Laging nauuna, laging nangunguna ang social media. Di ba? Ang tumututok lang pong husto, nakatutok sa mga Duterte, yung istasyon na pinasara ng gobyerno. Tinanggalan yata ng prangkisa, di ba? Yung SMNI. Pero sa kabila nun, wala na halos nakatutok. Pag magsasalita na lang, saka sila nariyan. Di ba? Pagka talagang putok na, sa kanila ngayon ibabalita dahil mapag-iiwanan sila ng social media. Di ba? Ang mainstream media. Kaya dito po, ibalik po natin dito sa mga Makabayan Black, mga katambay. Ano po, tayo po katulad ko po, napakatagal na, tumanda na po ako. Nahandyan na yung Makabayan Black na yan. Wala pa rin akong alam na programa nito. Ano ang mga programa nito? Itong Makabayan Black na ito. Ano kaya? May nakikita po ba tayong mga programa nito? Na mapapakinabangan po ng Pilipino? Nagtatanong lang po si Kamanong. Baka may nakakaalam po sa inyo na meron na po itong pakinabang na makikita po natin napapakinabangan ng mga Pilipino. Maliban dun sa pumutok, ang nabalitaan ko lang na narinig, yung kumuha ito ng isang damukal na kabataan at itinakas at walang kapaala-paalam sa mga magulang. Hindi man lang pinagpaalam sa magulang. Kaya nga po nakasuhan ito eh. Dapat nga ang kaso nito, kidnapping eh. Nagulat lang po tayo, naging child abuse eh. Di ba? Kasi kung kidnapping po ang kaso nito, wala pong piyansa yan. Hindi makakapagpiyansa yan. Di po ba? Kaya naagulat din po ang nangyayari po sa ating bansa.
na ang gobyerno natin ay talagang kasanggan dikit na ang lumalaban sa gobyerno yata. Ibang klase. Ngayon, napakalakas po ng boses nila, no? Yung boses ng Makabayang Black, kala mo napakapangyarihan sa estado, mga katambay. Nakakagulat lang po. Alam naman po ng lahat halos, pati ng mga mambabatas, kung nasaan po ang panig nito, kung nasaan ang suporta nito, at yung kung ano po ang mga gawain ng grupong ito. Hindi po ito katulad nung matinong naglilingkod bayan na talagang puro paglilingkod ang ginagawa. Katulad ng Vice President. Nakita niyo po ang programa ng Vice President? Kapaki-pakinabang sa mga Pilipino. Hindi siya kumukuha ng kabataan para, para i-brainwash ang utak at lumaban sa gobyerno at tumayo sa karsada at magwelga na magwelga at maghihiyaw na maghihiyaw. Hindi katulad ng mga ito, Makabayang Black. Gusto ang mga kabataan i-brainwash na masama ang gobyerno. Labanan natin ang gobyerno. Di po ba? Samantalang ang matinong Vice President na alam mo lingkod bayan, walang ginagawa po yan kundi protektahan ang ating mga kababayan. Binibigyan po ng magandang mga programa, kapaki-pakinabang. Di ba? Tinuturuan kung paano maghanap buhay. Hindi umasa sa gobyerno na akala mo lagi na lang tayong nakalahad na ang programa ay ayuda ng ayuda. Di po ba? Hindi naman po masama ang ayuda. Kaya lang, bibigyan mo rin ng long-term solution ng gobyerno. Bigyan mo rin ng mapagkakakitaan. Hindi nakaasa na lang tayo nakaasa sa programang ayuda. Hindi naman lahat nabibigyan yan. Di ba? Isiningit lang po natin. Pero ang sinasabi ko nga po mga katambay, silipin natin. Panahon na po para malaman din po natin itong mga congressman ito, itong mga representative na ito, lalo ang party list. Ano po ba ang pakinabang ng gobyerno ng taong bayan sa mga party list? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kasi nahandyan meron na tayong mga representative sa mga distrito natin. Di ba? Tapos, ano naman ang pakinabang ng party list? Binibigyan po ng malalaking budget yan. Ano po ang naitutulong ng mga party list? Samantalang napakarami na po nating mga congressman, representative po ng ating mga distrito. Kung yung mga representative nga natin ng mga distrito, di ba? Nagkakaproblema na tayo. Tapos nahandyan pa ang isang damukal na party list na hindi natin alam kung ano yung pinaparty list nila dahil wala tayong nakikita at hindi natin alam mga programa nila. Katulad nito, itong party list ng Makabayang Black. Di ba? Meron po pinaparty list yung mga yan, lalo yung isa, si Franz Castro, mga teacher. Samantalang yung mga teacher, sa gobyerno pa rin nakaasa yan. Yung mga teacher, gobyerno pa rin na magsusolusyon dyan. Gobyerno pa rin at taong bayan na magbibigay ng pagtaas ng sweldo niyan. Hindi naman party list. Gobyerno pa rin. Wala rin saysay ang party list dyan. Di po ba? Kaya dumadami lang po yata ang paswelduhan ni Juan de la Cruz. Di po ba? Napakaraming paswelduhin ni Juan de la Cruz. Tapos magiging problema pa ng bansa dahil nakakapasok po sa pamamagitan po kasi ng party list, nakakapasok ang makakaliwang grupo. Di po ba? Kasi kung yan tatakbo lang representative po ng mga distrito, hindi po mananalo yan. Yang mga Makabayang Black, hindi tatanggapin yan ng mga nasa distrito nila dahil kung alam ito'y sumusuporta pa sa mga kaliwang grupo. Kaya lang sila nakakapasok dahil gamit ang party list. Di ba? Dahil maliit na porsyento lang ang kailangan, makakapasok ka na sa party list. Tapos ang kailangan mo pang boto ay buong Pilipinas, makakuha ka ng boto. Di po ba? Kaya ngayon, nakita niyo po, ang party list isang damukal. Wala naman tayong nakikitang mga magagandang programa na ito. Di po ba? Wala nga tayong nakikitang libreng tricycle man lang dito na 24/7 tumatakbong tricycle ng party list nitong Makabayang Black. Nasasakyan ng mga teacher, pamasok tuwing umaga, tuwing hapon pag-uwi. Di ba? Walang programa.
Ang programa lang po, batikusin ng batikusin ang mga Duterte. Katulad po ng Makabayan Black. Lagi po ito. Yun ang nakikita nating agenda. Walang araw, walang oras na dumarating po sa kanilang buhay. Pagkaharap po nila ang media, laging ang topic nila, Duterte. Yan po. Yan po ang binigay sa atin ng mga party list katulad po ng Makabayan Black, mga kababayan ko. Ganyang klase po na party list na binabudgetan po na nakasarado po ang libro nito. Hindi natin alam kung gaano na po kamilyon o daang milyon ang nahawakan nito. Dahil walang public hearing po. Walang public hearing ang mga pondo nito. Lalo ang Makabayan Black. Bycam lang yan. Puro bycam. Mismo sila nagsabi na wala silang public hearing kung magkano budget nila. At nakasara po. Nakasara ang libro niyan. Yung kanilang mga MOOE. Yung kanilang extraordinary expenses. Yan. Ay ginagawa lang po nila yung kanilang liquidation by certification lamang. Napakagagaling. Ang mga Duterte ang masama. Sila ang magagaling. Katulad ng Makabayan Black. For how many long years, buhay pa ang kanilang Diyos na si Joma Sison. Nakikinabang na po sila sa pera ng Pilipino, sa taxpayer. Pero galit na galit sila. Galit na galit sila sa gobyerno ng Pilipino kung saan sila ay naroon at nakikinabang. Nabubuhay sila sa ating tax. Pero bandang huli, tayo pa ang pineperwisyo nito. Walang human rights. Galit na galit kayo sa human rights. Galit na galit ang Makabayan Black. Sa human rights, bigyan daw ng human rights ang ginawa ni dating Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs. Pero sa ginawa ng mga NPA sa napakatagal na panahon na napakaraming Pilipino nagbuhis ng buhay dahil sa armadong grupo na ito. Pero wala kang makikita sa Makabayan Black kahit isa na nagalit at kinwestiyon ang grupong ito. Walang investigasyon silang ginagawa sa mga ginagawa ng NPA. Makabayan pa naman yan. Makabayan Black. Walang investigasyon sa mga pinapatay ng mga sundalo nating mga bayani. Mga Pilipino. At yung mga nasa barangay natin. Pag hindi sumunod sa kanila, pinarurusahan pa. Pagka minalas-malas, kikitilin pa ang buhay ng mga ito. Ganun po ang grupong ito, lalo nung kalakasan po nila. Nung kalakasan po nila na buhay at malakas pa ang kanilang Diyos na si Joma Sison. Talagang patayan dito, patayan doon. Di po ba? Meron pa mga grupo na galing sa NPA na nagbuo ng Alex Bungkayaw Brigades. Patayan, ambus dito, ambus doon. Walang human rights yan. Napakatagal na panahon, hindi lang po 30 taon na may pinapatay ang NPA. Walang human rights. Tapos maniniwala tayo sa Makabayan Black na sila ang magaling at pinakamatinong politiko sa ating bansa. Na ang pinakamasama ay isang Duterte na pinurotektahan ng ating bansa. Lalo sa masasama katulad ng NPA. Pinurotektahan ng dating Pangulo. Unang-una ang makakaliwang grupo. Di po ba? Nabalda sila. Di ba? Nagbuo siya ng National LCAC. Di ba? Para labanan ng makakaliwang grupo. Wakasan na ito. Kaya lang, pagdating po ng bagong Pilipinas, hindi po nangyari. Yun po ang nakakalungkot. Lalo na naman po silang bumalik at naging kakampi pa ng gobyerno. Imbis na mawakasan na, naging kakampi pa ng gobyerno, mga katama. Ibang klase. Kaya, paano ka gaganahan sa mga Makabayan Black na ito? Nasasabihin sila yung makamasa, makapilipino. At lumalaban sila sa hustisya. Hustisya, hinahanapan nila ng hustisya. Ang mga masasama na pinasok ang masasamang bisyo, masasamang elemento sa ating lipunan. Kasama na dyan, siyempre, kidnapping, pagpatay, holduping, di mo ba? At marami pang iba, kasama na ang droga. Hinahanapan nila yung mga namatay ng human rights. Pero yung human rights na mga Pilipino na pinatay ng NPA,
Wala man lang maririnig sa mga ito. Never nagsalita, nagpa-presscon na panahon na para imbestigahan natin ang ginawa ng mga NPA sa Pilipinas. Sa dami ng pinatay nito. Sa dami ng buhay na nawala sa ating bansa. How many thousand, baka kung susumahin mo sa tagal ng panahon, baka milyon na. Sa tagal ng panahon. Di po ba? Pero galit na galit sila sa war on drugs na Pilipino na gumagawa ng mabuti sa bansa, pinuprotektahan ito. Pero ang puso't isipan nito nandun sa masasama, sa mga drug lord, sa mga negosyo ng drug lord, doon nila pinoprotektahan. Bakit kaya? Kasi pwede nilang kunin pagka-addict ka, pwede kang maging NPA, gano'n kaya? Kaya pinoprotektahan po nila ang mga addict, ang masasamang tao kasi po pwedeng umanib po yata sa NPA ang mga ito. Ganun ba? Kaya mas kailangan protektahan natin ito. Dahil pagdating ng panahon, magiging atin ito, lalakas ang puwersa natin. Ganun po ba? Nagtatanong lang po si Kamano. Kaya dito po, sa mga nangyayaring ito, talagang hindi kayo titigilan ng dating Pangulong Duterte. Lalo yan. Kung talagang gusto niya na tapusin niya, wakasan yan. Kaya nga sinasabi niya, kahit 10 araw, pwede tayo mag-hearing, tuloy-tuloy. 10 araw, tuloy-tuloy tayo mag-hearing dyan. Tapusin na natin yan. Dahil mismo sa Supreme Court, nagsalita na ang Supreme Court. Lahat ng isinampanyo riyan, kasama ang human rights, binasura ng Supreme Court. Ano pa ang mangyayari diyan sa gagawin yung hearing na yan? Dahil yan din ang suman yan. Kung ano ang ginagawa nyong hearing at dadalhin sa korte, ganun din na magiging desisyon ng korte. Iba, basura rin yan. Kaya, ang nakikita lang natin to, pagwawaldas una ng salapi, pera ng bayan, kakahiring. Pangalawa, politically motivated. Pangatlo, political harassment. Pang-apat, demolition job. Dahil unang-una, ang Makabayan Black, ang unang-unang ayaw na ayaw makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Dahil lahat ng layunin nila ay mababalda at baka tuluyan ng mawala sa larangan ng politika. Sana pag naging presidente ang vice president, silipin ito. Pati ang mga party list ay masiklip. Kung ito ba ay talagang kapaki-pakinabang. Kasi ang party list po ngayon, sa komento na inyong lingkod, nagagamit na po. Nagagamit na ng mga bilyonaryo. Karamihan po ng may party list, bilyonaryo. Nagagamit po eh. Hindi po ang layunin ng karamihan ng party list ay makatulong sa bansa. Karamihan po ay pang sariling interes. Magkaroon po ng kapangyarihan sa gobyerno, lalo po sa institusyon ng Kamara. Di ba? Karamihan po ng may party list, mayayaman ang may control. Batikusin nyo si Kamano kung hindi totoo. Komento ko po. Sa napag-aaralan ko, karamihan po party list. Napapasukan na po tayo ng mga kaliwang grupo sa party list. Mayayaman po ang may-ari ng party list na bibili at gumagawa sila ng party list dahil nga kaya nila. Mayayaman sila. Kaya karamihan po ng politiko sa ating bansa, may pera. Lalo sa party list. Mga may pera. Kaya paano hindi aasenso ang ating bansa pagka ganito pong sistema ng gobyerno natin, lalo political. Di ba? Walang pag-asa. Lalo kung ang makakaupo po ay sinasabi po nga pang sariling interes lang at hahawakan lang ng 2 tao ang pera ng bayan. 2 tao lang hahawak. Mga katambay, sila ang kukontrol. Kaya nagkakandali leche-leche ang ating bansa na kayang-kaya po ng Kamara na mamulitika sa mga ayaw nila maupo sa Malacanang. Kaya po nila itong iharas. Kaya nila itong politically motivated, political harassment, at kaya nilang gumawa ng political demolition job. Dahil kontrolado po nila. Di umano, mga tambay. Kaya dito po, good luck na lang. Good luck na lang sa inyo, Makabayan Black.
At kahit ano sabihin nyo, mas paniniwalaan ng taong bayan ng isang Duterte, isang Rodrigo Duterte, kisa sa Makabayan Black, kisa kay convicted Franz Castro ng child abuse, kisa kay Brosas, kisa kay Manuel. Mas katiwa-tiwala ang isang Rodrigo Duterte. Napakarami pong napatunayan, maraming nagawa sa bansa, lalong-lalo sa kanyang syudad. Ikumpara mo rito sa Makabayan Black. Ano ang napatunayan nito sa ating bansa? Isa pa lang ang napapatunayan nila. Lumaban sa gobyerno yata at sumuporta sa mga kaliwang grupo. Yun pa lang ang napapatunayan nila. Nadali ng ating mga anak. Turuan humawak ng armas. Yun ba? Yung ba ang inyong mga credential na ipagmamalaki? Para sabihin nyo sa amin na kayo ang katiwa-tiwala? Good luck na lang sa inyo. Malapit ng halalan. Sana, 3 na lang po yan. 4, sama na natin yung isa pa, yung si Paduano. Isa rin pong makakaliwang grupo po yan, mga katambay. Komento na inyong likod. Yung grupo po na dating grupo ng Alex Bungkayaw Brigades. At marami pa. Halos lahat ng congressman na pagkikita natin ngayon. Dapat po yan ma-abolish, mga kababayan ko. Kung po pwede lang naman. Dahil tayo ang gagawa po kasi niyan eh. Tayong mga Pilipino ang gagawa na ikapapanalo nila. Huwag lang po tayong masilaw sa pera. Pera lang po ang magiging kalaban ng mga Pilipino riyan. Lalo kung ipagbibili po nila ang kanilang dangal, ang kanilang dignidad, ang kanilang kaluluwa sa pera, at yung syempre po, yung ating mga anak, yung ating henerasyon, ipagbibili mo yung susunod na henerasyon na ganito ang aabutin ng mga politiko. Di ba? Lugmok. Laganap ang korupsyon, laganap ang krimen, laganap ang droga. Mga kababayan, nakakalungkot. Muli po, si Katambay Mano po, maraming salamat po. Nakakalungkot man na talagang nagbalikan silang muli at lumalakas na naman. Nakakalungkot lang po. Maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Sa muli po mga katambay, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam! Bye-bye!